Habang ako nga ay nagsasaing ng bigas ay naisipan ko ng isabay ang pag-voice over sa video na ito. Medyo matagal na rin itong video na ito at noong ito nga ay nung pumunta ako ng San Fernando para ipaayos yung na LCD ko na phone. Mahigit 1 year na nga na LCD yung phone ko pero hindi ko pa napaayos kasi nga wala sa budget mga T. Pero since nakatanggap ako ng ayuda galing sa TESDA ay talagang ginamit ko na yon para sa ganun ay maipaayos na to kasi nga may mga soft copies na pinapasa sa GC namin at kailangan yun basahin. Yung ayuda nga pala na sinasabi ko na galing sa TESDA is dahil nagtitraining kasi ako may free allowance kami. Grinab ko na nga pala yung opportunity na yun dahil sayang din naman. Libre na nga yung paaral tapos meron pa silang allowance na ibibigay. Plus yung teacher pa namin ay talagang nagtuturo talaga siya. Hindi yan lang yung talaga nga for compliance lang talaga dahil tinuturo niya talaga ng maigi yung mga kailangan naming matutunan sa training. Bale, Visual Graphic Design NC3 pala yung pinag-aaralan namin at hindi ko lang mo ang tawag doon, qualification yata. At hindi ka ako marunong sa pagdodrawing at saka sa design pero since na curious talaga ako ay hindi ko na talaga pinalambas yung pagkakataon na makapag-aral kasi nga libre tapos may allowance pa silang ibibigay. Interesado talaga akong malaman kung paano yung pagde-design ng logo, yung packaging at I hope may pasa ko sana itong Visual Graphic NC3 na to kasi napakaganda talaga nga course na ito. Bali, 66 days nga pala yung kailangan naming pasukan at mag-e-end siya sa February 28 and merong assessment yon mga February 29 and sana nga may pasa namin kasi mahirap talaga. Para sa akin, mahirap. Pero yung sabi nga ng teacher namin, hindi daw mahirap. Madali daw yung visual design. Magaling siyang mag-design yung teacher namin. Magaling din siyang magturo. At talagang may mga matututunan ka talaga sa mga bawat topic na dinidiscuss niya. Bali, yung software nga pala na ginagamit niya sa pag-design ay yung Corel Draw. At natapos na namin yun i-discuss. Nandun na kami sa Photoshop naman, dun sa packaging, pagde-design ng packaging ng isang product. And sabi nga niya, pwede naman i-enhance yung isang logo gamit ang Photoshop. Basta pag in-export mo lang siya dun sa ang kanyang extension ay EPS para ma-open mo siya sa Photoshop. If I'm not mistaken, yun yung encapsulated post script. Sa paggawa talaga ng logo, ang pinakamahirap na part niyan guys is yung pagko-concept talaga kung ano yung kailangan ng isang product, nagpagawa sila ng isang logo kung ano talaga yung hinahanap ng product na yun. So, gagawin mo siya ng concept, idodrawing mo siya, gagawin mo siya ng rough drawing. I mean, rough sketch. Tapos, dun mo na siya i-digitize gamit na yung Corel Draw. At ayun na nga guys, maingay yung manok. Ang ginagamit ko lang kasi na pag-record ng aking voice ay ang headset. At nilagyan ko lang ng foam ito para mas mabawasan lang ng konti yung kanyang whoosh na sound habang ako ay nagvo-voice over. So, yung mga pag maingay yung paligid, talaga nakukuha pa rin niya. But still, okay lang yan. Hindi naman na yan problema. Hindi naman tayong mga pangmalakasang vlogger. Maliit lang tayong na vlogger and vlogger ba ako? Kaloka. Pero ito lang talaga yung purpose ko. Bakit ako nag-create ng channel more than 1 year ago ay makapag-collect ng memories, gawing libangan ba nung pandemic hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. And ayun lang. That's it for today's video. So I hope you guys are doing well. At sana magkaroon tayo ng world peace, no? At magkaroon ng peace of mind at walang kaaway at magandang kalusugan at masaganang ani. Yan, no? Naani na yung mga palay at yung iba tapos na ring magbilad. So kami malapit na ring matapos na may bilad yung mga palay. And thank you Lord sa maraming blessings. So yun lang, maraming salamat sa pagsusubaybay dito sa aking channel. At maraming salamat. Naka 1,050 subscribers na tayo. And counting. So yun lang. Bye-bye.